Luhiya, pinalawig sa robotics seminar. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Mga dormitoryo at apartment in-inspeksyon ng BFP, mga tamang panuntunan sa Fire Safety Code, muling ipinaalala ng otoridad. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Alfie, kanina nga sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa San Carlos City ay minimal na lamang itong kanilang naitalang paglabag sa Fire Safety Code. 80% rin kasi ng mga dormitoryo at apartment sa lugar ay tumalima na sa nauna ng naitalang paglabag. Ininspeksyon ang mga emergency lights kung gumagana, maging ang mga host cabinet kung kumpleto sa firefighting gadgets. Dapat wala ring nakaharang sa daan patungo sa fire exit. Ilan lang ito sa sinuri ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kanilang mga binisitang dormitoryo at apartments sa San Carlos City. Mga nakahambalang mga gamit kasi more on nag-aayos sila. Then tinitignan natin yung IFDAS na tinatawag, yung Fire Detection and Alarm System. Kakaunti na lamang umano ang naitala ng BFP na paglabag sa Fire Safety Code. Bago pang pasukan, maaga na nilang ininspeksyon ng mga bahay paupahan para sa mga estudyante. Sa ngayon, 80% na ng mga dormitoryo at apartment sa lungsod ang tumalima sa nauna ng naitalang paglabag sa Fire Safety Code ng BFP. Wala pa tayong notice to comply na binibigay since process pa yung nila, ginagawa pa nila yung mga binigay natin na IR sa kanila upang ma-comply nila. Fully booked na ang 12 kwarto sa dorm na ito. Maaga na ring dumating ang ilang estudyante sa kolehiyo pero wala pang nailalagay na fire alarm sa dormitoryo. Bali po under processing na po. Yung para before po sa school maano na po yan, magagawa na po. Okay. Pero muling bibisitahin ng BFP ang mga dormitoryo at apartment matapos ang 15 araw at titignan kung nakapag-comply na mga ito sa ilang naitalang paglabag sa Fire Safety Code. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, mula Enero hanggang sa petsang kasalukuyan ay umabot na sa 67 fire incidents ang kanilang naitala. Pero 3 lamang rito itong sunog nga sa mga struktura at yung the rest naman ay mga grass fire. Sa ngayon ay una munang tinapos nga ng BFP dito sa lungsod ng Dagupan itong inspeksyon sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school. Isinabay na rin itong inspeksyon nga sa mga business establishments dito sa lungsod. Sa Lunes naman, kasabay nga na isasagawang Brigada Eskwela ay sisimulan na ng BFP Dagupan itong inspeksyon sa mga apartment at dormitoryo. Aminado naman ang BFP na kulang talaga sila sa tao kaya medyo bumabagal itong kanilang sinasagawang inspeksyon. Balik sa iyo, Alfie. Maraming salamat, Joan Punsoy. Isang inmate sa BJMP Dagupan patay matapos umanong atakihin sa puso. Pero pamilya ng biktima hindi kumbinsido sa pagkamatay ng kaanak. Exclusive, Jasmine Gabriel. Patay ang 44 anyos na inmate sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Dagupan City matapos umanong atakihin sa puso. Ayon sa pamunuan ng BJMP, alas 12:40 ng madaling araw, noong May 26, itinakbo sa Region 1 Medical Center si Primitivo Caldito matapos umanong manghina at mahirapan sa paghinga. Sa record niya, meron siyang high blood at sakit sa puso. Eksakto 1:00 ng hapon kahapon, binawian ng buhay sa Caldito. Ayon sa BJMP, hypertensive cardiovascular disease at acute coronary syndrome ang ikinamatay ni Caldito. Maaring ganun, kaya nga ang ginagawa natin pag may mga medical record sila na ganyan ay sineseparate natin sila sa isang selda na at least ay conducive at well ventilated. Hindi naman matanggap ng kaanak ni Caldito ang biglaang pagkamatay nito. Hindi rin sila naniniwala na namatay sa sakit ang preso. Sinasabi niya sa akin kung pumupunta ko doon, nahihirapan na ako pinapahirapan ako dito sa Russia. Pero huwag kayo nang magtanong-tanong dito sa baka Pinabuluan na naman ng BJMP na sinasaktan ng ilang jail officers ang inmate.
May iniinda na raw karamdaman si Caldito bago pa man ma-detain sa BJMP noong nakaraang taon. Jasmine Gabriel naghahatid ng Balitang Amyanan. Libo-libong estudyante para sa senior high school sa Pangasinan Division 1 hindi pa rin nagpapa-enroll. Narito ang report. Pwede pa rin magpa-enroll ang mga estudyante sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Lunes. Ayon sa Department of Education Pangasinan 1 Division, pwedeng isabay ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Meron tayong contingency or committee ng mga school na magti-take charge sa enrollment ng mga bata kahit meron tayong Brigada Eskwela. Sa Lunes hanggang June 4 ang Brigada Eskwela, habang hanggang June 18 naman ang Oplan Balik Eskwela. Pero mainam na agahan na ng mga estudyante ang pagpapa-enroll para malaman na ang aktual na pangangailangan ng bawat paaralan. Sa senior high school, libo-libong estudyante pa ang hindi pa nagpapa-enroll. Yung actual na mga bata na nagpakita sa paaralan ay around 16,000. So meron pa po tayong hinahanap na mga around 5,000 na enrollees sa senior high school. Posibleng nag-enroll sa private school ang ilan sa mga papasok sa senior high. Ang iba, posibleng hinihintay talaga ang Oplan Balik Eskwela. Ang pulisya, tutulong din sa Brigada Eskwela na magsisimula na sa Lunes. Maglalagay tayo ng police assistance desk para sa anumang complaint. Starring myths ng mga boksingerong sasabak sa Rio Olympics, inumpisahan na sa Baguio City. Tunghayan sa report ni Marjorie Padua. Pinangunahan ni Coach Nonito Donaire Sr. ang unang araw ng sparring meets para sa mga boksingerong sasabak sa Rio Olympics. Ayon kay Coach Nonito Donaire Sr., mas concentrated ang training sa lungsod ng Baguio dahil ang mga akmang klima, altitude training at focus sa mga boksingero. Inumpisahan kay Charlie Suarez na naunang nag-qualify para sa 60 kilo division. Magandang mga kondisyon ng mga ito. Saka may mga talent talaga sila. Ngayon nga lang, may kailangan i-refine pero talent, stamina, meron sila. Puspuso naman ang training ni Ian Clark Bautista, Mario Fernandez, Dennis Galvan at Felix Marshall na tutulak sa Azerbaijan para sa kanilang qualifying height. Tiniyak ng Association of Boxing Athletes of the Philippines o ABAP na maganda ang pinapakita ng mga boksingero sa kanilang training at tinututukan nila ang kalusugan ng mga boksingero lalo't pabago-bago ang klima sa siyudad ng Baguio. Maganda rin kasi yung klima at hayagis ka dito. Para manipis yung hangin dito talaga. Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan. Arestado sa entrapment operation ang isang pulis na nakatalaga sa CIDG Ilocos Norte na si SPO1 Joseph Califlores. Bunso dito ng umano'y pangungutong sa mga disco house sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng Discolandia, 4,000 piso kada buwan ang hinihingi ng suspect para sa kanilang proteksyon sa negosyo. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si SPO1 Califlores. Agad naman itong isinailalim sa inquest proceedings sa Piskalya. Ang hinihingi niya is monthly, 4,000. And then, pero itong last na na-entrap na siya is 3,000 yung hinihingi. Matagal na ginagawa niya pero napipilitan kami dahil nananakot siya pagka hindi namin siya binigyan. Mga ambulant vendor pumalag sa pagpapaalis sa kanila sa pwesto sa Binmaley, Pangasinan. Sundan sa report. Ito ang video ng pagpapaalis sa mga ambulant vendor noong nakaraang linggo sa palengke ng Binmaley, Pangasinan. Kinumpis ka rin daw ang mga panindang gulay ng mga ambulant vendor. Bagay na ikinasama ng loob ng mga apektadong ambulant vendor. Sana po, Mayor, aksyonan niyo na po yung pagpapaalis sa kanila. Yung gusto lang namin, sir, yung lahat po nandito kasi useless po itong pinagawa niyo kung hindi po nila gagamitin, di ba? Hindi rin daw pantay ang trato sa mga nagtitinda. Pabor naman daw sila sa pagpapaganda ng palengke pero dapat lahatin daw ang ginagawa nilang pagsasaayos sa pansamantalang pwesto ng mga tindera. Kung pwede lang sana, habang hindi pa ginagawa yung paligid, doon muna kami sa gilid para makatinda rin kami. Gate ng munisipyo, sinisimulan na nila ang pagdidemolish sa lumang palengke para pagtayuan ng bago. Kaya dapat ayusin ang pagpupwestuhan ng mga tindera sa palengke. Hindi naman kayo itinataboy po dyan. Kikita rin kayo.
Sabi ko, meron kayong lugar sa may bandang Acacia na ayaw nila, gusto nila sa harapan. Paano sa gabal naman sa paggawa? Matitigas daw ang ulo ng mga ambulant vendor. Pero para may patupad ang plano sa palengke, dapat sumunod ang lahat. Maski pulis ang ikarga mo dyan, sumusukong pulis sa kanilang katigasan ng ulo. Sinabi ko sa kanila, ang hirap sa inyo, ang titigas ng ulo nyo. Pabigyan na naman kami. Paglilinis at pagdadraga sa mga island barangay sa Dagupan City, prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine? Alfie, pinulong na kahapon ng alkalde ng Dagupan City ang mga department heads na may direktang kinalaman pagdating sa disaster preparedness. Dito nga yan sa may Dagupan City. Isa sa mga tinalakay doon sa meeting ay ang pag-purchase ng backhoe na makakatulong sa paglilinis ng Pantal River. Pinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan at CDRRMO ang proseso ng pagpalawig sa dredging operations sa mga river system ng syudad. Target na palalimin pa ang ilog para magdire-diretso ang daloy ng tubig palabas sa Lingayen Gulf. Uunahin ang paglilinis ng ilog sa bukana nito sa may bahagi ng Barangay Lukaw. Sa tagal na hindi na-dredge yung ating ilog, sobra na hong silted because of the feeds na nahuhulog dyan. So ngayon, with the support of the national government, sana tuloy-tuloy. So gagamitin ito sa pagdadraga sa mga island barangays, ilog sa mga island barangays, including yung mga inland barangays po, river system. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang dredging operation ng DPWH sa Pantal River. Ipinoproseso pa ang pagbili ng backhoe na makakatulong sa paglilinis sa mga ilog. Habang dinidredge nila yung Pantal area, gusto namin madredge yung mga Salapingaw area, Carael, Kalmay, Lumboy, Pugaro, Talaep, Tuco. Gusto namin maayos yun. Aminado ang LGU na matatagalan bago tuloy ang malinisan ng kabuuan ng ilog. Kaya naman panawagan nila sa mga Dagupenyo na makiisa sa programang ito ng syudad. Alfie, 10 barangay dito nga sa may Dagupan City ang karaniwang binabaha kapag talagang pumasok na yung panahon ng tag-ulan, hindi kaya yung malakas na pagkakaroon nga ng mga bagyo dito nga sa ating lungsod. At bukod doon 10 barangay ay meron pang mga island barangay na naapektuhan, lalo na kapag sumasabay pa sa pagbaha, yung tinatawag nga natin na high tide. Kaya naman talagang puspusan ang ginagawa ng lokal na pamahalaan pagdating doon sa mga pagsasagawa ng mga flood mitigation program para nga makatulong na rin sa ating mga kababayan na masolusyonan kahit papaano itong problema sa baha sa Dagupan City. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Mga guro, estudyante at magulang sumailalim sa Senior High School Summit. Tunghayan sa report ni John Punsoy. Bago pa sumabak sa grade 11 ng senior high school, muling nagsama-sama sa isang senior high school summit ang mga guro, magulang at mga estudyante sa San Carlos City Schools Division. Dito binigyang linaw ang ilang katanungan sa ipapatupad na grade 11 program. Isa sa pansamantalang tugon ng DepEd sa kakulangan ng guro sa senior high ang pagtuturo ng mga guro mula sa junior high school. Pero hindi malinaw para sa incoming grade 11 student na si Geneva Flores kung may tuturo ng mga junior high school teacher ang ilang subject sa senior high. Yung parang sa ano po nila, specialization po nila kung nasa yung kung nasa linya po talaga nila yung ituturo nila sa Titiyakin naman daw ng San Carlos City DepEd Division na angkop sa kakayahan at kasanayan ng mga guro. yung mga junior high school naman, mga ano na yan, may mga NC2 certificates na yan. Na-train na sila noong nasa junior pa. It's because may mga ano na yan especially yung mga TLE. 4 pa lang sa mga paaralan na magtuturo ng senior high school ang tapos na. Kasalukuyan pa rin ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa 15 paaralan sa lungsod. We will borrow classroom from the adjacent or neighboring elementary school. Wala po shift. Walang shifting, wala. Hiling ng ilang magulang na maayos na agad ang mga silid-aralan para sa senior high school para madaling matuto ang mga estudyante. Medyo hindi pa yung facilities, yung mga upuan natin, pero gagawin nila, makakaya nila para maibigay sa mga bata. John Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement ngayong araw.
Sa mga kapuso natin sa Calasiao, Pangasinan, partikular sa Sitio Katuray at Bingko ng Barangay Talibao, 2 oras na scheduled power interruption mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang mararanasan sa inyong lugar. Bukas, May 28, bahagi ito ng pagpapalit ng insulators ng Decorp sa inyong lugar. Malaki. Magiging taya ng panahon ngayong weekend, atin nang alamin sa report. Southwest monsoon ang umiiral sa buong western section ng Luzon. Makakaranas ang lalawigan ng Pangasinan ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan na may pulupulong pagkulog, pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng mararanasan ng Ilocos Region, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Benguet at Abra. Inaasahang hindi makakaapekto sa bansa ang low pressure area na nasa West Philippine Sea, pero maging I am ready parate mga kapuso. Huwag kakalimutan ng mga payong at iba pang panangga sa ulan. Ilang kabahayan at beach house sa San Fernando City, La Union, binabayo ng malakas na hangin at alon. May report si Glam Calicdan. Kumakalampag ang mga yero ng mga cottage sa San Fernando City, La Union, bunsod ng malakas na hangin mula sa habagat at low pressure area na namumuo sa West Philippine Sea. Ang iba sa mga yero, tuluyan ng tinangay dahil sa napakalakas na hangin. Hinampas naman ng naglalakihang mga alon ang mga kabahayan sa tabing dagat sa Barangay Pagudpod. Apektado ngayon ang kabuhayan ng mga nagpaparenta ng cottages. Apektado dahil hindi na sila makapaglangoy dahil malaking alon. Ilang araw na rin hindi nakapalaot ang mga mangingisda dahil sa takot na tangayin ng mga alon ng kanilang mga bangka. Nababahala na rin ang ilan sa kanila dahil sa kawalan ng mga pagkukunan ng panusto sa kanilang pamilya. Patlong araw na ito malakas ng hangin. Pag ganyan na may tagulan, yun na, lumalaki ng alon. Glam Calicdan naghahatid ng Balitang Amyanan. Kalaboso ang 67 taong gulang na lolang si Leonila Ilar matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang babae sa palengke ng Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, naglalakad sa palengke, ang biktima dala ang malaking halaga ng pera nang tangkayin siyang salisihan ng suspect. May nakakita naman sa pagnanakaw ng suspect kung kaya't hinabol ito hanggang sa makorner sa isang lugar. Nabawi sa suspect ang kanyang wallet na may laman na 8,000 piso at ATM cards. Nakatakdang sa pahanang kaukulang kaso ang nasabing suspect. Sa kabila ng naitalang fish kill sa Anda at Bulinaw, supply ng bangus hindi apektado ayon sa otoridad. May ulat si Justin Gabriel. Sapat ang supply ng bangus at nananatiling normal ang presyo nito sa merkado matapos ang insidente ng fish kill sa bahagi ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa City Agriculture Office, nasusuplayan pa rin ang syudad ng mahigit 20 toneladang bangus kada araw ang mga traders. Nanggagaling pa rin sa Western Pangasinan ang malaking bahagi ng supply ng bangus. Pero in terms of volume na dinadala dito hanggang ngayon, hindi naman tayo affected. Kaninang umaga, konti lang ang supply ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Pero paliwanag ng mga tendera, karaniwang sa hapon dumarating ang mga bangus mula sa Western Pangasinan. Ito. Itong dalawa. Saan po nyo dadalhin? Good news. Dalawa isa, mga 100 ganun. Sa monitoring ng City Agriculturist, nasa 85 to 100 pesos ang kada kilo ng wholesale na bangus depende sa laki nito. We have about 78, maximum tayo 82 na bumibili dito sa ating market. They reach as far as Kalinga, Region 2, Tuguegarao, Apayao. Kaalaman sa teknolohiya ng mga guro, pinalawig sa robotics and seminar focus na idinaos sa San Carlos City, Pangasinan. May report si Joan Punsoy. Bahagi ng pagbabago ng henerasyon ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Isa na ang robotics sa mga programa o signatura sa K-12 curriculum. Sumailalim sa robotics focus seminar ang mga guro ng science, mathematics at information technology sa San Carlos City para mas mabilis at mas epektibo nilang maibabahagi ang kanilang kaalaman sa mga estudyante. Our students, especially in the provinces, para ma-update din sila and they will not be left behind in terms of new technology.
mas malawak ang kompetisyon ng robotic skills sa mga paaralan sa Maynila. Layunin din ng seminar na linangin ang galing at talento ng mga estudyante sa mga probinsya para sa robotics programming. Kasi dun po sa mga sinasabi po nila kanila, parang sa atin po medyo far na po tayo as compared sa ibang countries. So, kung tutuusin itong robot na pinapagawa sa atin, is pinapagawa sa ibang bansa sa mga elementary pa lang. Kalahok sa robotics seminar ang guro na si Brian. Sa mga robotics programming, nasusubukan din ang critical thinking ng mga estudyante sa pagsasaliksik at imbensyon ng makabagong teknolohiya. Makakapag-produce po tayo ng mga students na very creative, and malay po natin sa mga susunod na panahon po, magkaroon po tayo ng mga makaka-invento po yung mga bata ng mga robots na makakatulong po talaga sa environment, household, engineering. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Naritong muli ang public service announcement. Mga kapuso natin sa Kalasyaw, Pangasinan, partikular sa Sitio Katuray at Bingko ng Barangay Talibao, 2 oras na scheduled power interruption mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang mararanasan sa inyong lugar. Bukas, May 28, bahagi ito ng pagpapalit ng insulators ng Decorp sa inyong lugar. At yan po ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan sa ngalan po ni CJ Torida kasama si Faye Centeno. Ako po si Alfie Tulagan at ito ang Balitang Amyanan. Luhiya, pinalawig sa robotics seminar. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Mga dormitoryo at apartment ininspeksyon ng BFP, mga tamang panuntunan sa Fire Safety Code, muling ipinaalala ng otoridad. Yan ang balitang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Alfie, kanina nga sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa San Carlos City ay minimal na lamang itong kanilang naitalang paglabag sa Fire Safety Code. 80% rin kasi ng mga dormitoryo at apartment sa lugar ay tumalima na sa nauna ng naitalang paglabag. Ininspeksyon ang mga emergency lights kung gumagana, maging ang mga hose cabinet kung kumpleto sa firefighting gadgets. Dapat wala ring nakaharang sa daan patungo sa fire exit. Ilan lang ito sa sinuri ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kanilang mga binisitang dormitoryo at apartments sa San Carlos City. Mga nakahambalang mga gamit kasi more on nag-aayos sila. Then tinitignan natin yung IFDAS na tinatawag, yung Fire Detection and Alarm System. Kakaunti na lamang umano ang naitala ng BFP na paglabag sa Fire Safety Code. Bago pang pasukan, maaga na nilang ininspeksyon ng mga bahay paupahan para sa mga estudyante. Sa ngayon, 80% na ng mga dormitoryo at apartment sa lungsod ang tumalima sa nauna ng naitalang paglabag sa Fire Safety Code ng BFP. Wala pa tayong notice to comply na binibigay since process pa yung nila, ginagawa pa nila yung mga binigay natin na IR sa kanila upang ma-comply nila. Fully booked na ang 12 kwarto sa dorm na ito. Maaga na ring dumating ang ilang estudyante sa kolehiyo pero wala pang nailalagay na fire alarm sa dormitoryo. Bali po under processing na po. Yung para before po sa school maano na po yun, magagawa na po. Okay. Pero muling bibisitahin ng BFP ang mga dormitoryo at apartment matapos ang 15 araw at titignan kung nakapag-comply na mga ito sa ilang naitalang paglabag sa Fire Safety Code.
Dito naman sa lungsod ng Dagupan, mula Enero hanggang sa petsang kasalukuyan ay umabot na sa 67 fire incidents ang kanilang naitala. Pero 3 lamang rito itong sunog nga sa mga struktura at yung the rest naman ay mga grass fire. Sa ngayon ay una munang tinapos nga ng BFP dito sa lungsod ng Dagupan itong inspeksyon sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school. Isinabay na rin itong inspeksyon nga sa mga business establishments dito sa lungsod. Sa Lunes naman, kasabay nga na isasagawang Brigada Eskwela ay sisimulan na ng BFP Dagupan itong inspeksyon sa mga apartment at dormitoryo. Aminado naman ang BFP na kulang talaga sila sa tao kaya medyo bumabagal itong kanilang sinasagawang inspeksyon. Balik sa iyo, Alfie. Maraming salamat, Joan Punsoy. Isang inmate sa BJMP Dagupan patay matapos umanong atakihin sa puso. Pero pamilya ng biktima hindi kumbinsido sa pagkamatay ng kaanak. Hindi sa pa yung facilities, yung mga upuan natin. Pero gagawin nila, makakaya nila para maibigay sa mga bata. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Narito na ang public service announcement ngayong araw. Mga kapuso natin sa Kalasyaw, Pangasinan, partikular sa Sitio Katuray at Bingko ng Barangay Talibao, 2 oras na scheduled power interruption mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang mararanasan sa inyong lugar. Bukas, May 28, bahagi ito ng pagpapalit ng insulators ng Decorp sa inyong lugar. Malaki. Magiging taya ng panahon ngayong weekend, atin nang alamin sa report. Southwest monsoon ang umiiral sa buong western section ng Luzon. Makakaranas ang lalawigan ng Pangasinan ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan na may pulupulong pagkulog pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng mararanasan ng Ilocos Region, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Benguet at Abra. Inaasahang hindi makakaapekto sa bansa ang low pressure area na nasa West Philippine Sea, pero maging I am ready parate mga kapuso, huwag kakalimutan ng mga payong at iba pang panangga sa ulan. Ilang kabahayan at beach house sa San Fernando City, La Union, binabayo ng malakas na hangin at alon. May report si Glam Kalikdan. Kumakalampag ang mga yero ng mga cottage sa San Fernando City, La Union, bunsod ng malakas na hangin mula sa habagat at low pressure area na namumuo sa West Philippine Sea. Ang iba sa mga yero, tuluyan ng tinangay dahil sa napakalakas na hangin. Hinampas naman ng naglalakihang mga alon ang mga kabahayan sa tabing dagat sa Barangay Pagudpod. Apektado ngayon ang kabuhayan ng mga nagpaparenta ng cottages. Apektado dahil hindi na sila makapaglangoy dahil malaking alon. Ilang araw na rin hindi nakapalaot ang mga mangingisda dahil sa takot na tangayin ng mga alon ng kanilang mga bangka. Nababahala na rin ang ilan sa kanila dahil sa kawalan ng mga pagkukunan ng panusto sa kanilang pamilya. 3 araw na ito malakas na hangin. Pagkaganyan na may tagulan, yun na, lumalaki ng alon. Glam Kalikdan naghahatid ng Balitang Amyanan. Kalaboso ang 67 taong gulang na lolang si Leonila Ilar matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang babae sa palengke ng Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, naglalakad sa palengke, ang biktima dala ang malaking halaga ng pera nang tangkayin siyang salisihan ng suspect. May nakakita naman sa pagnanakaw ng suspect kung kaya't hinabol ito hanggang sa makorner sa isang lugar. Nabawi sa suspect ang kanyang wallet na may laman na 8,000 piso at ATM cards. Nakatakdang sa pahanang kaukulang kaso ang nasabing suspect. Sa kabila ng naitalang fish kill sa Anda at Bulinaw, supply ng bangus hindi apektado ayon sa otoridad. May ulat si Justin Gabriel. Sapat ang supply ng bangus at nananatiling normal ang presyo nito sa merkado matapos ang insidente ng fish kill sa bahagi ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa City Agriculture Office, nasusuplayan pa rin ang syudad ng may 20 toneladang bangus kada araw ang mga traders. Nanggagaling pa rin sa Western i-resign pero paano yung stamina meron sila.
Puspuso naman ng training ni Ian Clark Bautista, Mario Fernandez, Dennis Galvan at Felix Marshall na tutulak sa Azerbaijan para sa kanilang qualifying height. Tiniyak ng Association of Boxing Athletes of the Philippines o ABAP na maganda ang pinapakita ng mga boksingero sa kanilang training at tinututukan nila ang kalusugan ng mga boksingero lalo't pabago-bago ang klima sa siyudad ng Baguio. Yung klima at hayagis na dito. Para na manipis yung hangin dito talaga. Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan. Arestado sa entrapment operation ang isang pulis na nakatalaga sa CIDG Ilocos Norte na si SPO1 Joseph Califlores. Bunso dito ng umano'y pangungutong sa mga disco house sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng Discolandia, 4,000 piso kada buwan ang hinihingi ng suspect para sa kanilang proteksyon sa negosyo. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si SPO1 Califlores. Agad naman itong isinailalim sa inquest proceedings sa Piskalya. Ang hinihingi niya is monthly, 4,000. And then, pero itong last na na-entrap na siya is 3,000 yung hinihingi. Matagal na ginagawa niya pero napipilitan kami dahil nananakot siya pagka hindi namin siya binigyan. Mga ambulant vendor pumalag sa pagpapaalis sa kanila sa pwesto sa Binmaley, Pangasinan. Sundan sa report. Ito ang video ng pagpapaalis sa mga ambulant vendor noong nakaraang linggo sa palengke ng Binmaley, Pangasinan. Kinumpis ka rin daw ang mga panindang gulay ng mga ambulant vendor. Bagay na ikinasama ng loob ng mga apektadong ambulant vendor. Sana po, Mayor, aksyonan nyo na po yung pagpapaalis sa kanila. Yung gusto lang namin, sir, yung lahat po nandito kasi useless po itong pinagawa nyo kung hindi po nila gagamitin, di ba? Hindi rin daw pantay ang trato sa mga nagtitinda. Pabor naman daw sila sa pagpapaganda ng palengke pero dapat lahatin daw ang ginagawa nilang pagsasaayos sa pansamantalang pwesto ng mga tindera. Kung pwede lang sana, habang hindi pa ginagawa yung paligid, doon muna kami sa gilid para makatinda rin kami. Gate ng munisipyo, sinisimulan na nila ang pagdidemolish sa lumang palengke para pagtayuan ng bago. Kaya dapat ayusin ang pagpupwestuhan ng mga tindera sa palengke. Hindi naman kayo itinataboy po dyan. Kikita rin kayo. Meron kayong lugar sa may bandang Acacia na ayaw nila, gusto nila sa harapan. Paano sa gabal naman sa paggawa? Matitigas daw ang ulo ng mga ambulant vendor. Pero para may patupad ang plano sa palengke, dapat sumunod ang lahat. Maski pulis ang ikarga mo dyan, sumusukong pulis sa kanilang katigasan ng ulo. Sinabi ko sa kanila, ang hirap sa inyo, ang titigas ng ulo nyo. Pabigyan na naman kami. Paglilinis at pagdadraga sa mga island barangay sa Dagupan City, prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan. May live report si Jasmine Gabriel. Jasmine? Pinulong na kahapon ng alkalde ng Dagupan City ang mga department heads na may direktang kinalaman pagdating sa disaster preparedness. Dito nga yan sa may Dagupan City. Isa sa mga tinalakay doon sa meeting ay ang pag-purchase ng backhoe na makakatulong sa paglilinis ng Pantal River. Pinag-aaralan na ngayon ng lokal na pamahalaan at CDRRMO ang proseso ng pagpalawig sa dredging operations sa mga river system ng syudad. Target na palalimin pa ang ilog para magdire-diretso ang daloy ng tubig palabas sa Lingayen Gulf. Uunahin ang paglilinis ng ilog sa bukana nito sa may bahagi ng Barangay Lukaw. Sa tagal na hindi na-dredge yung ating ilog, sobra na hong silted because of the feeds na nahuhulog dyan. So ngayon, with the support of the national government, sana tuloy-tuloy. So gagamitin ito sa pagdadraga sa mga island barangays, ilog sa mga island barangays, including yung mga inland barangays po, river system. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang dredging operation ng DPWH sa Pantal River. Ipinoproseso pa ang pagbili ng backhoe na makakatulong sa paglilinis sa mga ilog. Habang dinidredge nila yung Pantal area, gusto namin madredge yung mga Salapingaw area, Carael, Calmay, Lumboy, Pugaro, Talaeb, Tukog. Gusto namin maayos yun. Aminado ang LGU na matatagalan bago tuloy ang malinisan ng kabuuan ng ilog. Kaya naman panawagan nila sa mga Dagupenyo na makiisa sa programang ito ng syudad.
Alfie, 10 barangay dito nga sa May Dagupan City ang karaniwang binabaha kapag talagang pumasok na yung panahon ng tag-ulan, hindi kaya yung malakas na pagkakaroon nga ng mga bagyo dito nga sa ating lungsod. At bukod doon 10 barangay ay meron pang mga island barangay na naapektuhan, lalo na kapag sumasabay pa sa pagbaha, yung tinatawag nga natin na high tide. Kaya naman talagang puspusan ang ginagawa ng lokal na pamahalaan pagdating doon sa mga pagsasagawa ng mga flood mitigation program para nga makatulong na rin sa ating mga kababayan na masolusyonan kahit papaano itong problema sa baha sa Dagupan City. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Mga guro, estudyante at magulang sumailalim sa Senior High School Summit. Tunghayan sa report ni John Punsoy. Bago pa sumabak sa grade 11 ng senior high school, muling nagsama-sama sa isang senior high school summit ang mga guro, magulang at mga estudyante sa San Carlos City Schools Division. Dito binigyang linaw ang ilang katanungan sa ipapatupad na grade 11 program. Isa sa pansamantalang tugon ng DepEd sa kakulangan ng guro sa senior high ang pagtuturo ng mga guro mula sa junior high school. Pero hindi malinaw para sa incoming grade 11 student na si Geneva Flores kung may tuturo ng mga junior high school teacher ang ilang subjects sa senior high. Yung parang sa ano po nila, specialization po nila kung nasa yung kung nasa linya po talaga nila yung ituturo nila sa Titiyakin naman daw ng San Carlos City DepEd Division na angkop sa kakayahan at kasanayan ng mga guro. Yung mga junior high school naman, mga ano na yan, may mga NC2 certificates na yan. Na-train na sila noong nasa junior class. It's because may mga ano na yan especially yung mga TLE. 4 pa lang sa mga paaralan na magtuturo ng senior high school ang tapos na. Kasalukuyan pa rin ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa 15 paaralan sa lungsod. We will borrow classroom from the adjacent or neighboring elementary school. Wala po shift. Walang shifting. Wala. Hiling ng ilang magulang na maayos na agad ang mga silid-aralan para sa senior high school para madaling matuto ang mga estudyante. Video exclusive, Jasmine Gabriel. Patay ang 44 anyos na inmate sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Dagupan City matapos umanong atakihin sa puso. Ayon sa pamunuan ng BJMP, alas 12:40 ng madaling araw, noong May 26, itinakbo sa Region 1 Medical Center si Primitivo Caldito matapos umanong manghina at mahirapan sa paghinga. Sa record niya, meron siyang high blood at sakit sa puso. Eksakto 1:00 ng hapon kahapon, binawian ng buhay si Caldito. Ayon sa BJMP, hypertensive cardiovascular disease at acute coronary syndrome ang ikinamatay ni Caldito. Maaring ganun, kaya nga ang ginagawa natin pag may mga medical record sila na ganyan ay sineseparate natin sila sa isang selda na at least ay conducive at well ventilated. Hindi naman matanggap ng kaanak ni Caldito ang biglaang pagkamatay nito. Hindi rin sila naniniwala na namatay sa sakit ang preso. Sinasabi niya sa akin kung pumupunta ko doon, nahihirapan na ako pinapahirapan ako dito sa kanya. Pero huwag kayo nang magtanong-tanong dito sa baka Pinabuluan na naman ng BJMP na sinasaktan ng ilang jail officers ang inmates. May iniinda na raw karamdaman si Caldito bago pa man ma-detain sa BJMP noong nakaraang taon. Jasmine Gabriel, naghahatid ng Balitang Amyanan. Libo-libong estudyante para sa senior high school sa Pangasinan Division 1 hindi pa rin nagpapa-enroll. Narito ang report. Pwede pa rin magpa-enroll ang mga estudyante sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Lunes. Ayon sa Department of Education, Pangasinan 1 Division, pwedeng isabay ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Meron tayong contingency or committee ng mga school na magti-take charge sa enrollment ng mga bata kahit meron tayong Brigada Eskwela. Sa Lunes hanggang June 4 ang Brigada Eskwela, habang hanggang June 18 naman ang Oplan Balik Eskwela. Pero mainam na agahan na ng mga estudyante ang pagpapa-enroll para malaman na ang aktual na pangangailangan ng bawat paaralan. Sa senior high school, libo-libong estudyante pa ang hindi pa nagpapa-enroll. Yung aktual na mga bata na nagpakita sa paaralan ay around 16,000. So meron pa po tayong hinahanap na mga around 5,000 na enrollees sa senior high school.
posibleng nag-enroll sa private school ang ilan sa mga papasok sa senior high. Ang iba, posibleng hinihintay talaga ang offline balik eskwela. Ang pulisya, tutulong din sa Brigada Eskwela na magsisimula na sa Lunes. Maglalagay tayo ng police assistance desk para sa anumang complaint. Starring meets ng mga boksingerong sasabak sa Rio Olympics, inumpisahan na sa Baguio City. Tungayan sa report ni Marjorie Padua. Pinangunahan ni Coach Donito Donaire Sr. ang unang araw ng sparring meets para sa mga boksingerong sasabak sa Rio Olympics. Ayon kay Coach Donito Donaire Sr., mas concentrated ang training sa lungsod ng Baguio dahil ang mga akmang klima, altitude training at focus sa mga boksingero. Inumpisahan kay Charlie Suarez na naunang nag-qualify para sa 60 kilo division. Magandang mga kondisyon ng mga ito. Saka may mga talent talaga sila. Ngayon nga lang, may kailangan